Mga kabunyog, sunod-sunod. Sunod-sunod ang problema ng mga DDS. Ha? Sila Cardema ng Duterte Youth Party List, si Congressman Uy ng 6th District ng Manila at marami pang posibleng sumunod dyan. Ha? Lahat sila, mga DDS yan, suportado yan ni Sara, suportado ng mga Duterte. Pero ngayon, ang Duterte Youth, yung registration nila ay kinansila na ng COMELEC. Yung registration ng Duterte Youth Party List, kansilado ng second division ng COMELEC. Gayon din itong si Congressman Uy, kalaban ni Congressman Benny Abante. Ay alam naman natin nung elections nung Mayo, talagang matindi yung sagutan ni Benny Abante at saka ni Sara Duterte. Nangampanya pa si Sara Duterte laban kay Benny Abante. Pero ngayon ito na. Nanalo nga si Uy pero kinansila naman ng COMELEC yung certificate of candidacy. Ang nangyari ngayon, wala na. Kansilado yung certificate of candidacy ni Uy. Kaya pinapabawi ng COMELEC yung proclamation ni Uy. Bagamat hindi pa nagpo-proclaim si Benny Abante, pero pinapakansila na ng COMELEC yung at ang dinideklara ng duly elected na congressman ng 6th District ng Manila ay si Congressman Benny Abante. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kasi dito nila Jerry Climaco, itong nanonood sa atin na DDS, ang problema kasi nila dito, wala, tanggapin natin na ang buhay ay weather-weather lang. Nung panahon kasi, Duterte ang karamihan ng mga commissioners ng COMELEC. Di ba? Naalala nyo noon, halos 5 sa 7 na commissioners ng COMELEC, tao ni Duterte. Kaya lahat ng gusto ng Duterte nagagawa. Tulad ni Duterte Youth, ni Cardema. Kahit hindi sila nag-publication, hindi nag-hearing, pinalusot sila ng COMELEC. Ay ngayon, wala na. 5 sa 7 commissioners ng COMELEC, appointed na ni PBBM. So paano na yan? Wala na. Ang buhay ay weather-weather lang. Wala yan. Kung noon sila yung mayabang, kasi noon talagang mayabang yan sila Cardema eh. Sobrang feeling nila, entitled sila, untouchable sila. Imaginein mo, hindi ka naman youth, kakandidato kang first nominee ng Duterte Youth. Dugyot ka na, acute. Yun. Pero nahirapan din ang COMELEC noon. Alangan namang palusutin pa nila yon. So hindi. Pero ang pinalusot sa COMELEC yung hindi naman dumaan sa publication at hearing ang Duterte Youth. Tapos pinalusot. Ay syempre tao ni Duterte yung mga commissioners ng COMELEC noon. Ngayon, ang problema nila ito. Ang recent na composition ng COMELEC, 5 out of 7. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari ngayon, 5 out of 7 ng commissioners ng COMELEC appointed na yan ni PBBM. Dalawa na lang ang natitirang commissioners ng COMELEC na appointed pa ni Duterte. Kaya yung kaso ni Cardema at ng Duterte Youth Party List, anong inaasahan mo doon? Hindi na nila magagamit yung mga impluwensya ng Duterte dyan. Hindi na uubra yun. Kasi wala na. Karamihan na ng commissioners ng COMELEC, hindi na mga appointed ni Duterte. Noong panahon kasi ni Duterte, lahat halos ng commissioners ng COMELEC galing Davao. Di ba? Lahat ng commissioners ng COMELEC halos nung panahon ni Duterte galing Davao. Kung hindi man galing Davao, kabrad niya sa kanyang fraternity sa San Beda, yung Lex Taliones. Ngayon wala na. Dalawa na lang ang appointed ni Duterte na nandyan. Si Bulay at si Perolino. Si Bulay at si Perolino, yung 5 kay Marcos na. Hinaharang pa sana ni Cardema itong dalawa. Yung nakikita niyong pictures, yung picture dyan na katabi ni Garcia, yan yung dalawang bagong commissioners ng COMELEC. Si Kasingal at saka si Pipo. Yun. Kasingal at saka Pipo. Yang babae yan yata si Noni Kasingal. Yang nasa kanan naman si Pipo. Yan ang dalawang bagong commissioners ng COMELEC. Galit si Cardema dyan. Galit si Cardema sa dalawa na yan. Appointed yan ni PBBM. Hinaharang sana ni Cardema na wag ma-confirm sa Commission on Appointments
Sabi ni Cardema, haharangin ko kayo. Hindi kayo makukonfirm sa Commission on Appointments. Ay kaya lang, noong June 10 mga kabunyog, na-confirm na. Wala na. Iyak na si Cardema, na-confirm na eh. Oh, ayan oh. Yan yung balita sa balita. CA confirms COMELEC Commissioners Pipo Kasingal. O yan. Wala na. Yung banta ni Cardema na haharangin niya ang confirmation sa CA. Walang nangyari. Kaya si Cardema, ang yabang kasi. Cardema, bawas-bawasan mo kasi yung yabang. Ang buhay ay weather-weather lang. Hindi lahat ng panahon kayo ang nasa taas. Oh. Yan mga kabunyog. Ayan. Hinarang yan ni Cardema. Sabi ni Cardema, kayong dalawa na mga bagong commissioners na inappoint ni PBBM, Commissioners Pipo at Kasingal, haharangin namin kayo sa Commission on Appointments. Hindi namin kayo palulusutin. Yabang naman ni Cardema, hindi palulusutin sa Commission on Appointments. Sino ba siya? Wala nang pwersa ang Duterte pagdating sa Kongreso. Wala. Hindi pa ba nila matanggap na wala na? Ngayon, nung June 10, yung sinasabi ni Cardema na haharangin, wala. Hindi nila naharang. Na-confirm na. Ngayong na-confirm na, wala na. Hanggang 2032 na yan. Hanggang 2032 na yung dalawa na yan na bagong commissioners. Mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang 20, kasi ano yan 2025 to 2032 kasi 7 years. Yang dalawa na yan na bagong commissioners ni PBBM na inappoint na hinaharang sana ni Cardema, hanggang 2032 na yan. Bakit 2032? Fixed ang term niyan, 7 years. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, tama ka kabunyog Pablo Ernay, sobrang yabang kasi ni Cardema. Akala mo naman, napakamakapangyarihan. Sabi ni Cardema, maghanda kayo, Commissioners Pipo at Kasingal, haharangin namin kayo sa Commission on Appointments. Kala mo naman, haharangin sa Commission on Appointments. Ano yun, napakamakapangyarihan nila. Wala na nga wala nang pwersa. Pagdating sa Kamara, wala nang pwersa ang Duterte. Ilan na lang. Dapat dito kay Cardema, bawasan ang yabang. Yan, walang nagawa. Walang nagawa. Sabi ng Commission on Appointments, Mr. Cardema, yung opposition mo, wag mong dito dalhin yan sa Commission on Appointments. Doon mo yan sa COMELEC. Di wala. Supalpal si Cardema. Ang kailangang tanggapin ni Cardema dyan, ang buhay ay weather lang. Yun. Ibig sabihin, panahon ni Duterte, sila yung naghahari. Sila yung nagmamayagpag. Noong panahon ni Duterte, 5 sa 7 commissioners ng COMELEC kay Duterte. Ngayon naman, baliktad na. 2 na lang ang kay Duterte, 5 ang kay Marcos. Appointed ni PBBM. Wala na yan. Wala na yan mga kabunyog. Ang mga didesisyon na ng COMELEC, ang magdidesisyon dyan, commissioners. Mag-first division ng COMELEC, mag-second division, dominated na. First division ng COMELEC, second division, dominated na yan ng Marcos. Pag nag-unbank yung buong COMELEC na, ay dominated lalo ng Marcos. Wala na. Tapos na ang panahon ni Digongyo Duterte, sabi ni Erwin Varela. Problema kasi kay Cardema, alam niya na nga na wala na silang pwersa, hindi na nila ngayon panahon, pero hindi pa rin nagbabago ang yabang, hindi na aalis ang yabang. Hindi na aalis yung yabang. Sabi nila sabi ng Duterte youth sa kanila, si yung congressman, hindi naman pala yung natural born Filipino citizen. Ay ang kailangan sa Kongreso, natural born Filipino citizen. Hindi pwede. Kalagayan sa konstitusyon. Pwede kang mag-mayor, pwede kang mag-governor kung hindi ka natural born. Pwede yun, kahit naturalized.
Pero kapag congressman, saka senador, saka presidente, vice-presidente, matataas na positions yan. Dapat natural born Filipino citizen ka. Ito pa lang si Uy, yung kalaban ni Abante doon sa 6th District ng Manila, hindi naman pala natural born. Hindi natural born. Kaya ganyan. Ngayon, sino-sino ba ang commissioners ng COMELEC ngayon? Ito ang kumpletong listahan ng commissioners ng COMELEC. Sa ngayon 7 po yan, 7. Oh. Ito yung 7. 7 commissioners yan. Si George Garcia, chairman. Na-appoint siya, yung tenure niya nagsimula July 22, 2022. Oh. Matatapos siya February 22, February 2, 2029. O yan Si Nelson Celes, nagsimula yung tenure August 11, 2022. Si Ernesto Ferdinand P. Maceda, October 6, 2022. So matatapos sila sa February 2, 2029 pala, 2029. So matagal pa si Garcia. Si Garcia, si Nelson Celes, saka si Ernesto Maceda, lahat pa yan 2029. Itong si Aimee Ferolino at saka si Aimee Ferolino Ampolocchio, saka si Ray Bulay, 2020 ito na-appoint. 2020, si Aimee Ferolino, November. Si Ray Bulay, nagsimula naman yung tenure niya, November 11, 2021. Matatapos din siya February 2, 2027. So ngayon, ito na lang yung dalawang natitira na Duterte appointee. Kasi 2020 at 2021 in-appoint. Si Ray Bulay saka si Ferolino. Si Ferolino, taga Davao yata yan. Si Bulay, parang taga Davao. Pero brad ito ni Duterte sa fraternity. Yan. Itong huling bago, Norina Tangaro Karsingal saka Noli Pipo, February 10, 2025, nagsimula yung tenure. Matatapos sila February 2, 2032. February 2, 2032. Yan Norina Tangaro Karsingal, Noli Pipo. Ito kay PBBM na naman ito. Matatapos 2032 pa. Ito sana yung hinaharang ni yung dalawa sa baba. Norina Tangaro Karsingal at Noli Pipo. Kaya, sa 7 COMELEC commissioners ngayon, yung 5, si Marcos na. Si PBBM na ang nag-appoint niyan. Itong si Garcia, si Nelson Celes, saka si Ernesto Maceda, at saka itong huling dalawa, si Norina Karsingal, at saka si Noli Pipo. 5. Kung natitira na lang kay Duterte, yung dalawa na yan. Yung nakapicture, si Ferolino at saka si Bulay. Wala na. So, karamihan na ng commissioners ng COMELEC ay appointed na ni Marcos, ni PBBM. So anong magagawa pa dyan nila Cardema? Mahirapan na sila dyan. Iyak na dyan sila Cardema at mga DDS. Kaya yan? Siyempre sasabihin niyan, hindi, attorney, ang COMELEC independent yan. Ang mga commissioners ng COMELEC independent yan. Kapag na-appoint na yan ng presidente, malaya na sila, hindi na sila hawak ng presidente. Totoo yan. Totoo yan. May independence ang COMELEC kasi independent yan na constitutional commission. Pero, maniwala naman tayo. In paper o sa papel, independent yan. Pero sa tingin nyo ba, si Ray Bulay, si Ferolino, Duterte yan. Pag may mga importanteng desisyon na involve ang Duterte, magdo-Duterte pa rin yan. Mangingibabaw pa rin dyan yung loyalty nila kung kanino sila na tao. Sa totoo lang, yung Duterte Youth, yung kaso ng Duterte Youth, 2nd Division yon. Sino ang members ng 2nd Division? Si Pipo, si Celes, at saka si Bulay. Si Pipo, si Celes, at saka si Bulay. Yun ang mga members ng 2nd Division. Ang 2nd Division, yan yung nag-decide sa kaso ni Cardema nung Duterte Youth. Bulay, Pipo, saka Celes. Sino ngayon ang nagdesisyon, bumoto na ikansila na ang registration ng Duterte Youth Party List? Si Celes at si Pipo. Ang nag-dissent lang o kumontra si Bulay.
Kasi si Bulay, tao yan, appointed yan ng Duterte. Kaya 2-1 ang boto, 2-1. 2-1 yung boto. Ganun ang nangyari dyan. Anyway, kaya ang kailangang matanggap dito ni ang kailangan ditong matanggap ni Cardema, ang buhay ay weather lang. Ah? Ang buhay ay weather lang. Hindi na ito yung panahon ng kanilang kalakasan. Kahit papakilusin ni Cardema, yung impluwensya ng Duterte, hindi na, kasi dadalawa na lang dyan ang commissioners ng COMELEC na appointed ni Duterte. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan, ang buhay ay weather lang. Siyempre, nakalagay sa konstitusyon, nakalagay sa ating mga dokumento, ang COMELEC, independent body. Constitutional body yan eh. Hindi dapat hawak yan ng presidente. Ideally, yun ang ideal. In reality, hindi naman nakikialam ang presidente dyan. Pero yung gumagalaw ang mga impluensyahan dyan, gumagalaw dyan. Sa totoo lang. Ngayon, si Cardema, mayabang. Akala niya, makukontrol pa niya ang COMELEC. Nila pala. Yung problema, paano nila makukontrol ang COMELEC? Dalawa na nga lang dyan ang appointed ni Duterte, si Bulay at saka si Perolino. Di ba? Dapat sana kunting humility. Dapat may kunting papakumbaba si Cardema. Hindi yung, alam mo na nga may problema ka sa COMELEC, inaaway mo pa lahat. Tapos pag hindi sila napoproclaim o kaya na-cancel ang kanilang registration, magagalit. Pinupolitika daw sila. Wala eh. Ano yan eh? Ang buhay, Cardema, ay weather lang. Ngayon ang COMELEC, ganyan no? 5 out of 7 na commissioners ng COMELEC ngayon ay Marcos. Appointed na ni Marcos yan. So mahirapan. Sa totoo lang, mahirap ang laban nila. Umaasa si Cardema na sila? Ano pa naman daw, may unbank pa naman. Ibig sabihin ng unbank, yung buong COMELEC. Ang nag-decide pa lang sa kaso nila, second division. Tandaan natin, pag sinabi mong unbank, di 7. Sa 7, 5 doon ang 5 doon ang appointed ni PBBM. Sa 7 na yan, makakuha lang ng 5 o ng 4 out of 7, wala na. Di ba? Wala na. Kaya dapat kay Cardema, dapat sana sa kanya kasi bawas-bawasan na yung yabang eh. Ang problema, wala. Alam mo nang may problema sila pa rin yung mayabang. Yan, makukuha niya ang gusto niya. Di ba? Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang, sasabihin nila, hindi, independent naman ang COMELEC, independent constitutional body yan. Hindi hawak yan ng presidente. Totoo yan. In paper. In paper. In reality, iba yan. Iba ang ideal sa real. Ideally, dapat sana ang COMELEC ay independent. Pero hindi mo naman mawawala yan ang galawan dyan sa politika. Katulad niya, sa pangalan pa lang ng grupo mo, Duterte Youth. Pinagyayabang mo pa yan. Na kami, sa kampo ng mga Duterte, okay, pinagyayabang mo, kampo ng mga Duterte kamo, ay karamihan ng appointed ng mga commissioners ngayon sa COMELEC, 5 out of 7, appointed na ng Marcos. Wala yan. Hindi, ano yan mga kabunyog, mga kababayan, bahala na sila Cardema dyan. Pero sigurado, inaasahan nila, unbank, mahirap. Mahirap yan. Kaya ito, yung mga ginagawa na yan nila Cardema, hindi nila nare-realize ang totoong buhay. Nanginabang din naman sila dyan eh. Nung panahon ni Duterte, sila rin naman na mayagpag. Kahit may mga violations ang Duterte Youth, hindi pala dumaan sa publication, hindi pala dumaan sa hearing yung kanilang application, and yet nakalusot sila. Paano sila nakalusot? Karamihan ng COMELEC commissioners appointed ni Duterte. O ngayon, baliktad na ang mundo ngayon. Baliktad na.
Karamihan ng commissioners hindi na appointed ni Duterte, 2 na lang ang natitira. 'Di ba? O, paano na 'yan? Ganyan 'yan. Kaya tayo mga kabunyog, wala naman tayong koneksyon diyan sa mga kumilik-kumilik na 'yan. Tayo sumusunod lang tayo kung ano ang batas, kung ano yung kaya lang itong sila Cardema, akala nila madadaan nila yan sa koneksyon. Ang problema nga, wala na silang ganun kalkas na koneksyon. Kasi hindi na sila yung naghahari sa Pilipinas ngayon. Hindi pa ba yan natatanggap ni Cardema at ng mga DDS? Hindi pa ba nila natatanggap yan? Ha? Tanggapin na nila ang katotohanan na hindi na sila ang nasa kapangyarihan. At ang buhay, ang buhay ay weather lang. Okay, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.